Hapon na nga neto mga kabsat. Nautusan pala ako ni mamang kuhanin yung in-order niyang kasuy nuts tsaka yung dinuguan na para ulam namin kinabukasan. Hiniram ko nga tong payong niya na bigay sa kanya ng pinsan ko ni Doc Enoch. Libre nga lang to, pero wag kang ganda ng quality ng payong na to. Sabi ko nga sa kanya, may iwawala na naman ako. Bakit ba? Siya din naman ilang beses na nagwala ng payong. At saka hindi nyo ba naiisip anong hiwaga meron ba sa payong? Bakit yung mga payong na to makukulit? Bakit kung san-san natin sila naiiwan at nagpapaiwan naman sila? Bakit hindi nila tayo hinahanap? Ganon-ganon na lang ba yun? Charot lang. Habang naglalakad nga ako dito, nakita ko may mga batang tumatawid dito sa may pilapil. Nung bata kasi kami, nag-iigib kami ng tubig sa free flow, tas tumatawid din kami sa ganyan. Nakalampas na nga ako ng barangay, medyo umiinit na naman. Kaya binuksan ko na nga ulit tong magic payong. Sana nga hindi ako umitim dito. Paano ba naman kasi inggit na inggit ako sa iba. Habang sila umiitim ng pantay kulay ako, ito kamukha ko yung kapeng tinitinda ko. Tapos habang naglalakad nga ako dito, natanaw ko nga tong mga baka na to. Alam nyo ba dati ilan-ilan lang yan? At saka puro kalabaw lang makikita mo. O diba ngayon, nagsasightseeing ka na lang ng mga ulam na buhay pa. Tapos, nakita ko nga yung mga bilog-bilog na to. Ang tawag dyan yung mga lubluban ng kalabaw or baka para hindi sila mainitan. May tubig dyan. Naalala ko nga yung kuya kong si Don. Nalaglag sa ganyan. Secret na lang namin yun. Pero sinabi ko na sa inyo. Sa sobrang init nga, tiniis ko kasi wala pala akong barya. E paano ba naman yung mag-asawang Aquino yung daladala ko pala? Malapit lang ako sa pupuntahan ko. Nandito na ako sa may eskwelahan. Isang barangay na lang ang lalampasan ko. Ito na nga yung tulay na nagpapagitan dyan. Dito nga ako dumadaan sa may baba kasi medyo nalulula ako. Welcome nga pala sa Ilog Pasig. Charot lang. Maganda naman yung view dito. Nakita niyo naman yung araw. Lalo na kapag palubog na talaga yan. Dati tumatambay ako dito. Lalo na nung nagbabike-bike pa ako. Kaya lang kasi busy na rin yung mga pinsan ko. Wala nang kasama. Yung pupuntahan nga pala natin, yung karinderya na paborito namin ni mama. Yung palagi namin kinakainan sa vlog niya. Ito na yung kasuy. Tapos si Aling Toyang nga pala yung nakaupo na yan. Tapos yung nag-abot naman itong plastic na may lamang dinuguan. Yung may-ari, si Ate Lilia. Charan! Ito na yung pinabili ni Airmat. Grabe, uy! Nakapag-exercise ako nang wala sa oras. Hindi na nga ako sumakay. Tapos naglakad na lang ako kasi sabi ko, alas 5 naman na. Kaya lang nabigla ako pagdating sa part ng lugar na to. Mainit pa rin pala. Nagkamali talaga akong desisyon sa buhay. Mabuti na lang talaga. Masipag ako maglakad pero pag sinama sa diet, nakakatamad. Tapos may nakasalubong ako nagtitinda ng speaker. Sa bahay meron niya, nagsasalita pa. Pag-uwi ko nga ng bahay, nakakuhaw. Kaya naman uminom ako ng malamig na milk tea. Kaya lang napansin ko, bakit kaya tabag ng milk tea na to? Wala lang. Tapos ito, meron tayo ditong biko. Bale, in-order ni mama yan dun sa kaibigan niya. Yung nagpapautang ng gasol minsan sa amin. Kapag wala kaming budget or nabitin sa budget. Tapos malayo pa yung sahod. Masarap nga siyang gumawa ng biko kasi hindi nga ganun katamis. Kaya nagustuhan ko talaga. Kinuha ko na agad yung isang styro. Dalawa kasi yan. Yung nati ko na yan. 3 kainan niya kasi hindi talaga ako malakas sa ganito. Lalo na pag walang ibang kasama. Sarap. Hindi super tamis. Habang kumakain ako nitong biko, naalala ko yung nag-comment dati sa akin. Kasi kapag kumakain ako, parang medyo seryoso ako. Sabi niya, dapat daw nakangiti ako kagaya ng ibang nagmumukbang. Kaya naman sinubukan ko mula pagsubo, pagnguya hanggang paglunok, nakangiti ako. Kaya lang naisip ko para na akong baliw nito, para ba akong ihatid sa pulang bubong.
Itatabi ko na nga tong biko na to. Baka si mamaya ano pang mangyari sa akin, mabulon-bulunan ako sa mga pinagagawa ko. Syempre, reserve to para mamaya. Syempre, pagkatapos kumain, dapat uminom, kaya kinuha ko ulit itong milk tea na walang lasa. Parang gusto ko tuloy ng pansit. Bagay siya dun sa biko. Pansit naman yung kinikrave ko ngayon. Kaya lang kakain ko lang ng pansit canton. Napapaisip na naman ako kung anong kakainin ko. Ang hirap talaga kapag malapit na maging babae. Magagabi na nga nito. Nakaready na nga yung mga alarm ko kasi meron akong pasyente. Teka, nasa na nga ba yung pasyente ko at mag-aalas 6 na? Kaya lumabas ako, sinama ko na nga itong gamot. Gamot na ang pupunta sa kanya. Ito nga pala yung pamangkin ko. Lagi kong inaasar yan. Taba-taba kasi parang ako. Tapos ito lang nga, alam ko kasi nandito lang siya sa kapitbahay. Kaya sigurado ako dito ko lang siya matatagpuan. Kung ayaw mong umuwi, dito yung dadala ko. Tekya! Tekya! Alam ko nandiyan ka! Nandiyan ang payong! Pang maglakad. Ito oh. Ito dala-dala ko na. Meron. Ito dala-dala ko na yung gamot mo sa mata. Nasa is na ho. Nasa is ba dapat? Tama na. Ano yan? Video. Parang tanga to. Parang tanga to. Ayan. Hello. Wala. Ay, di mo papatak kung may alarm. Aray ko. Dalhin ko. Ano susunod na oras? Asa yung salamin mo? Ay, naiwan ko doon. Oh. Ano susunod na oras? Alas 8. Tuloy na kita? Kaya mo buwi? Oo. Gano ka? Baka magkasundo ka. Nako, sinasabi ko sa inyo mga kabsat, mas mahirap magpauwi ng mama kesa ng anak. Kinagabihan nga, nung dumadilim-dilim na talaga, balay na utusan nga ako ni mamang bumili sa tindahan. Kasi nga maaga kaming aalis bukas. Bile. Ano nga po? Modest na walang pakpak. Isa, tsaka isang piraso. Tapos, toilet paper, yung may tissue sa gitna. Ay, may tissue. Karton sa gitna. Oo. Tsaka Skyflakes 3. Malapit na nga yung huling patak ni mama. Kaya naman sobrang makakapagpahinga na ako. Nabili na nga natin tong kailangan natin na pinapabili niya. Kaya tara, pahinga na.